si Diskaya may kasalanan talaga. At nagsalita naman siya na talagang ito yung binigyan niya ng pera ng mga congressmen. In fact, sabi nga niya, di ba, ang kanyang punto de vista, parang lumalabas ng sa affidavit niya, kami ang pinilit ng DPWH, pinilit kami ng mga congressmen, ng mga politiko. Kami naman, negosyante lang, parang ganyan yung kanyang punto de vista. Pero kasama siya, may kasalanan siya. Ang mabigat dito, Admar, sa nangyari, si Diskaya kasi, kung titingnan mo, siya yung unang nagsalita, di ba? Nag-open up, sabi niya yung kanyang affidavit. Pero yung mga itinuro niya, walang kinakasuhan pa doon sa mga binanggit niya. Siya yung nauna eh. Nagsalita siya kagad, di ba? Na ito yung mga congressmen na involved dito sa problema ng flood control at yung hihingian nga ng pondo. Ngayon, pagka naman inilagay mo yung kay Saldico, kasi yung kay Diskaya, kumbaga may sarili silang usapan ng mga congressmen at mga budget na kanilang pinag-uusapan. Pero yung kay Saldico kasi, yung kabuuang pondo ng gobyerno, yung allocables, magkano ba yan? Umigit from the start 2022, parang ang una dyan 700 billion, pagkatapos 800 billion, pagkatapos 500 billion itong huli. So ito yung pinaglalaroan nila Congressman Saldico na pondo na inaayos nila kung kanino ibibigay at dito ka nagbunga yung ilang mga flood control projects. O dito nangyari pala yung flood control project, karamihan sa mga allocables. So naniniwala ako, Admar at MJ, marami pang mga kontraktor na dapat sumailalim sa kaso. Dahil sila din naman involved dun sa sinasabing korupsyon na pagkuha ng pondo ng gobyerno. Pero ang intindihin po natin ay yung kabuang pondo ng gobyerno, trilyon-trilyon po yan, sino ang kumakamada? Kaya madalas ko sinasabi, MJ Admar, iyan, nung una, hindi ako nagsasalita laban kay Pangulo. Dahil ang sabi nung ni Gutesa, nagdi-deliver po ako kay Speaker Martin. Pagkatapos lumabas na si Saldico at hindi lang siya nagkwento. Nagpakita siya ng mga ebidensya, ng mga suitcases, ng mga mali-malitang pera na kanyang dinideliver. At sa aking pagkakalam, meron talaga siyang ledger. May pinanghahawakan siyang mga dokumento, kanino niya dinideliver ang pera. So very critical yung binabanggit ni Saldico dahil nga sa isang sindikato, kumbaga nagsama-sama kayo, sinasabi niya, ako naman nag-deliver ng pera sa pinaka-bossing. At sino yung mga bossing na yan? Kaya kung ang tanong mo sa akin, MJ, itong kay Diskaya, pinapalaki ba nila? Oo. Pinapaganda nila yung kwento, pinapaganda nila yung presentasyon na kuno. Yan. So dito, sinasabi dito ni Congressman Mike Defensor na masyado nilang sinisensationalize yung kay Diskaya. Yung mga kaso ni Diskaya, yung pag-aresto kay Diskaya, yung lalabas ng mga warrant of arrest kay Diskaya, yung pagsuko ni Diskaya, masyado nilang sinisensationalize. Pero babalikan natin, mga bossing, yung istorya ng mga Diskaya. No, itong mga Diskaya, kung matatandaan natin, wala pa itong flood control scandal na ito. Ano na yan? Tao yan ng mga Marcos. Yan ang bata ng mga Marcos, bata ni BBM na pinatakbo kalaban nito ni Vico Soto dyan sa may Pasig. Sumumpa ito si Curly at saka itong si itong babaeng Diskayang Briton. Tangin yan. British accent ng British accent. Oy, Alexa G, shout out Salamat sa iyo Talaga ba? Ikaw talaga Uy, may pera si Alexa G ngayon nakakaluwag. So ayun nga, itong Diskaya couple na ito, mga bossing, sumumpa ito sa Partido Federal, PFP, Partido Federal ng Pilipinas ni Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, mga kaibigan niya to, mga kabati niya to, mga katropa niya ito. Tingnan ninyo, under their administration, itong mga Diskaya na to, nung panahon ni Pangulong Duterte since 2018 hanggang 2022, wala nang kontratang nakukuha to sa mga Duterte. Dahil nga marami itong violations, itong mga Diskaya na to sa mga proyekto ng gobyerno. Ang gobyerno ni Pangulong Duterte, tinanggalan nito ng lisensya para makasali sa mga bidding, para makakuha ng mga kontrata. Kailan to nabalik? Nabalik ang mga Diskaya nung panahon ni Bongbong Marcos.
Nung panahon ni Bongbong Marcos, napakaraming kontrata ang nakuha nitong mga diskaya na ito. Tapos, tumakbo pa itong mga diskaya na ito as mayor ng Pasig. Tapos, sa partido ni Bongbong Marcos. So talagang kung titingnan mo talaga itong mga diskaya na ito, Marcos itong mga to. So kung magnanakaw itong mga diskaya, it's because amo talaga niyan si Marcos. Kasi bakit ka naman papayag na tatakbo under ng ticket mo, alam mong kawatan? Unless alam mong kawatan sila, kawatan ka rin, pare-parehas kayong mga kawatan, eh pababayaan mo lang to, hindi ba? Pababayaan mo lang na tumakbo yung mga yan. But considering na tao mo ito, sa'yo lumago itong mga ito, tapos pag tiningnan nyo, di ba sinasabi ni Chavit Singson, sino ang contractor na nakakuha ng maraming project sa Ilocos Norte? Diskaya. So ngayon ginagamit nila, nilaglag nila yung mga diskaya, ginagamit nila yung mga diskaya ngayon para yung tao mayroon ng masisi sa flood control scam. Mga diskaya, alam naman natin yung diskaya, nasa dulo yan. Yan yung mga least guilty. Madali lang silang ipakulong kasi nga alam nung mga amo nila kung paano sila nagnakaw, kaya nga kayang i-expose nung mga amo nila yung mga pagnanakaw nila eh. Pero yung mga amo nila mismo, proponents ng mga projects nila, binigyan nila ng mga komisyon, nasa na yung mga yan? May nakakulong na? Diba? Sila naman ang nagsasabi meron kaming listahan ng mga taong nakinabang sa mga komisyon or binigyan namin ng komisyon. Oy, shout out. Hindi ba? Binigyan namin ng komisyon itong mga congressman na ito. Nasa na yung mga yun? Ba't hindi pa mga nakakulong? Bakit sila diskaya? Nakakulong na. Bakit sila diskaya? May mga warrant na. Bakit itong mga to hindi pa? Sinabi ng mga diskaya, si Romualdez bakit si Romualdez hindi pa nagpapakita hanggang ngayon? Bakit si Romualdez hindi pa nakukulong? So ginagamit nila itong mga diskaya na ito, sinisensational nila itong kinasasadlakan ng mga diskaya ngayon, pinalalabas, puro media. Nag-check ako kanina ng mga balita puro diskaya. Imagine, puro diskaya yung mga ipinakikita nila. So ibig sabihin, ginagamit talaga nila itong mga diskaya para makalimutan natin na ang pumirma ng 2025 budget si Bongbong Marcos, na ang anak niya ang may pinakamalaking pork barrel or pinakamalaking allocable, pinakamalaking ilang bilyon na insertion nung pinsan niya, nung anak niya, yung smuggling na sangkot di umano yung asawa niya. At napakarami pang mga kabulastugan. Nandiyan pa, ibabalik natin yung Maharlika Investment Fund, ibabalik pa natin mga bossing yung kinuha nilang peras, kinuha nilang ginto, binenta nila yung PDIC funds, yung PhilHealth funds, lahat yan ninakaw sa atin. Nakakalimutan natin yun. Bakit? Dahil masyadong pagse-sensationalize ng media sa mga diskaya, di na natin nakikita. Nakakapag-party pa rin si Romualdez, nakakapag-party pa rin si Bongbong, nakakapag-party pa rin yung anak na kawatan din. Di ba? Yan ang natin, problema natin. Kami ang lumalaban sa korupsyon, ito hinuhuli na namin itong mga taong to. Pero tingnan mo, scripted lahat. Scripted kung sino ang involved, kung sino mga congressmen na involved, ngayon may mga senador na involved, sino ang DPWH officials, yung mga kawani, yung mga maliliit. In fact, to be fair, wala pa ako naririnig ng mga senador at congressman na pumasok na doon sa kaso. Pero kung titingnan mo, nandito lang sila sa isang kwento na ayaw nila talagang umabot sa kanila yung asapin na ito pala yung ginagawa sa pondo ng ating bansa. Kaugnay dyan, Admar at saka MJ, yung pondo ng PhilHealth. Bakit yung 60 billion kinuha nyo sa PhilHealth? Bakit yung 70 billion na dapat nilalagay natin taon-taon para tulungan yung ating mga kababayan, palakihin ang pondo ng PhilHealth, pagandahin yung programa, hindi nyo binigay. So, yung paglalaro ng pondong yan, hindi nagagawa ng mga diskaya yan. Hindi nagagawa ng isang senador yan o isang congressman. Nagagawa lang yan ng kabuuang administrasyon sa ilalim ng Pangulo. Para i-order mo ang pondong to, ilagay dito, at itong pondong to ay ilagay mo sa flood control, ay talagang galing lang yan sa kataas-taasan para yan mabuo yung sindikato ng pagnanakaw ng pondo. Opo. Dito po sa kay Congressman Zaldico, nakikita niyo po bang marami pang mga dapat na ibulgar pa ito? Kong? Sa akin pala na, Admar, marami pa.
at marami pa dapat siyang sabihin tungkol dito dahil 3 taon to eh. 3 taon na deliver ng pera. 3 taon na sinasabi niya 2 billion a month ang quota nila. Etong sinabi niyang huli, di ba? At ito, Admar, MJ, hindi nga to napag-usapan na. Ang sabi ni Saldico, nag-deliver ako ng 25 billion dahil nag-inutos mo na ilagay ko yung 100 billion na insertion. Ngayon, sabi ni Senator Phil Lacson, ay hindi, ibang usapin yan. Ang nag-deliver dyan talaga ay si Yusek Bernardo. Deliver niya kay Trigib Olaybar, Yusek Olaybar at saka kay Yusek Bersamin. Tapos sabi ni Saldi, hindi, ibang usapin yan. At hindi 26... O, tinan mo Olaybar, Bersamin, Pangandaman, si ES Bersamin, asa na yung mga yan? May mga kaso na? Mayroon nag-file ng kaso sa ombudsman? Wala. Nakakulong na, may warrant? Wala. Ako, tangina niyan. Yan ang problema natin malaki. Dito ngayon sa na ito, nangyayari ngayon sa bayang Pilipinas. Walang yan yung problema natin malaki. Wala yung mga totoong sinasabi, wala. Pero itong mga maliliit na isda, yan, mga nakakulong na ngayon. Iba namamatay na, lumulundag na sa bangin. Hayop yan. Billion, 52 billion ang dineliver mo. Dahil ibang proyekto ang pinanggalingan yan. So doon pa lang sa kwentuhan nila, 77 billion kaagad ang pinagkikwentuhan natin. Ganyang katalamak yung sitwasyon natin dito, Admar at MJ. At ako'y naniniwala, marami pang kwento si Saldi. Kung kailan siya lalabas, hindi ko alam. Pero sa 3 taon na ikaw yung Committee on Appropriations Chairman at binunin nyo tong usapin na to, talagang marami siyang kwento na pwedeng ilabas. At tingin ko marami siyang dokumento na pwedeng ipakita. Opo, dito naman po sa mga hindi na mahagilap, ano po yung nakikita nyo rito? Sila ba ay sadyang hindi na pinabalik? Kasi nalala ko yung sinabi ni Congressman Ko na parang pinangakuan siya na wag nang bumalik, kami na bahala sa iyo. Pero ang ending parang siya yung siya yung ginagawang sacrificial lamb. Siya yung nagiging ngayon. Kaya siya nagsalita. Meron ba kayong nakikita din niya posibleng anggulo? Yung mga hindi na nahahagilap ngayon, nakikita, maaring ganun din po yung ginawa sa kanya? Sa kanila? Yes, Admar. Ako'y naniniwala doon sa binabanggit mo kasi ngayon pa lamang nga, malinaw na sa akin yung mga binanggit ng mga tao. Kasi kung ako, based on the testimony of Yusek Bernardo at binanggit naman din ni Saldico, tapos nagbanggit din si Gutesa, pwede ko agad filean si Mark Texay at si Paul Estrada. Papakancel ko yung passport, papahuli ko sila. Katulad ng ginagawa nila kay Saldico ngayon. Pero hindi nila ginagawa, di ba? Pinapabayaan nila, tumahimik lang kayo, tumabi lang kayo. Yung 90 sundalo na kasama ni Saldico, wala naman nag-question doon. Totoo naman yung kay 90 sundalo na yun. Hindi nila pinapatawag. Kasi kung ako yun, di ba ang tanong ko kagad, oy, ito mong sinasabi ni Sergeant Gutesa, nagsisinungaling ba to? Totoo, magsabi kayo ng totoo. Siyempre, malalaman nila kagad, sir, totoo po yan, nag-deliver kami, ganito, ganito. So, mapapatunayan, pero anong ginagawa? Wala, pinapatahimik lang. Nung banggitin si Secretary Pangandaman, ni Yusek Bernardo at ni ES Bersamin, ang unang gagawin ko kagad dyan, habulin sila. Oy, try give. At ikaw, Undersecretary Adrian Bersamin, ano tong delivery na pera na narinig ko? Ano bang ginawa nyo? Totoo ba to? At detalyado to armored car, Diamond Hotel, diyan kami kumukuha ng pera, dinideliver daw nila. Sabi ni Yusek Bernardo, pagkatapos, yun din ang binanggit naman ni Saldico na totoo yan, pero mali ang figures nyo, 52 billion yan. Ano nangyari? Parang hindi na sila pinatawag, hindi sila kinausap. So, ito yung mga bagay. Ngayon si Secretary Pangandaman, pansinin ninyo, nung magsalita Saldico, tanggal ka agad dyan, 4 na katao. Nung magsalita kay Manny Bonoan, tanggal ka agad. Kay Lacadbral, tanggal ka agad. Sabi nila, nagsisinungaling Saldico, pero natatanggal to mga taong to. So, ano bang ibig sabihin nito? At ano ba ang nais natin? Gusto ba natin talagang katotohanan o gusto lang natin yung gusto nating katotohanan? Yung script na sinusundan natin. Kaya pinapakinggan ko kanina, Admar, saka MJC, Atty. Topacio, nabanggit din kanina kay Secretary Panelo. Sa akin hindi na ako magtatanong ng script. Alam ko na yung script. At ang akin na lang paniwala, itong taong bayan ay hindi nila basta-basta manloloko. At patuloy tayong nagtutulak ano ba ang katotohanan. Patuloy natin sinasabi,
nasaan ba yung perang yan? Kasi ang perang yan, alam mo, MJ Edmar, hindi naman yan basta pera lang ng gobyerno. Buwis natin yun. Di ba? Pera natin dapat yun na ginamit sana sa Opo. pangkalusugan. Opo. Ginamit sana sa infrastrukturang tama. So, tingin ko yung taong bayan talagang galit, naghanap ng katotohanan at hindi pumapayag dun sa gusto nilang narrative o sa kwento na gusto nilang paniwalaan natin. Any comments po? Dahil meron pong at least 2 na ba o 3 opisyal ang nagsoli ng pera. Una, 100 plus million. Si Henry Alcantara ngayon nagsoli yata ulit ng 71 ba yun or 51? Ganun din, million. Tapos nung isang araw naman, Regional Director ng NCR nagsauli din ng pera, congressman. Tingin nyo po ba ito ay lehitimo or parte rin ba ng sinasabi nyo pong script para nandun yung tiwala na ay magsasabi ito ng totoo at lahat ng mga sasabihin nito magiging gospel truth na. So kung sino yung idadamay nito, ito talaga yung mga big fish. Okay. Alam mo, Almar, kasi wala namang problema dyan sa nagsusoli ng pera. At sa aking pananaw, syempre hindi ko naman masabi, hindi ako naniniwala na yun lang ang nakuha ang pera ni Director Alcantara. Dahil ang daming bilyon ang pinag-uusapan at kinikwento niya eh. So, anyway, nagsusoli sila ng pera. Wala pa atang congressman na nagsoli ng pera, Admar, no? Pero ang alam ko lang yung kay Alcantara. Pero ang punto ko dito, Wala talaga magsusoling ano. pero ang alam ko lang, Wala talaga magsusoli na ano. Na congressman ng pera, Diyos ko. Ay, sobrang kawatan ng mga sobrang sugapa ng mga putang ina niyan magsusoli ng pera yan. Alam nyo kasi, noon ganito, meron naman kasi talagang corruption sa DPWH. Lahat naman ng hindi mo nga lang kasi talaga pwedeng i-shutdown yung DPWH eh. 'Di ba? Sinabi nga ni Vince Dizon eh, we cannot stop working. Oy, thank you very much kay Hans Ja. Hindi kami pwedeng huminto sa pagtatrabaho. Kaya nga sabi ni Amy, hindi naman kayo pinapahinto sa pagtatrabaho eh. Tignan nyo na yung pagnanakaw nyo. Yun lang naman eh. So, even before, itong DPWH na ito, kahit anong gipitin mo na budget sa mga ito, gagawa yung mga yan ng pagnanakaw. On their own, meron na silang scheme eh, ng pagnanakaw. Yung una, yung rigged na mga bidding. Pangalawa, overpriced na mga projects. Halimbawa, yung tulay, 20 pesos lang, sasabihin nila 100. Tapos yung sobra, papalabasin lang nila sa dokumento yon pero kanila na yon. At saka yun nga, so kumikita yung sila lang kumikita, may corruption na talaga dyan. Ang problema ngayon, nagbago. Nung pumasok si Bongbong Marcos, alam ni Bongbong Marcos na merong corruption sa DPWH. Ang ginawa ni Bongbong ganito. Kesa buwagin natin yung corruption sa DPWH, na lang tayo. Makiride na lang tayo doon sa systematic na pagnanakaw nila. Kasi sobrang tagal nang nagnanakaw ng mga taga DPWH sa Pilipinas, meron na silang sistema na parang legal na eh. Yung pagnanakaw nila eh. Ayan na nga yung mga insertions, dyan na nga yun eh. Mantakin mo, ako DPWH. Iaalok ko yung proyekto, sa insertion ng congressman. Iaalok ko sa congressman yung proyekto, tapos magbibigay ako sa kanya ng komisyon. Sila nag-aalok ng corruption noon eh, sa mga congressman. Ngayon, baliktad. Baliktad na ngayon. Ang ginawa ngayon, yung congressman na mismo ang naglalagay noong corruption sa budget, tapos yung DPWH, susunod na lang dun sa corruption. Again dati yung DPWH yung may corruption, inaalok sa mga congressman. Ngayon baliktad. Yung congressman na ang automatic naglalagay, tapos si DPWH na dating corrupt, sumusunod na lang. Yan ang naging malaking problema natin dito sa DPWH. So magbabalik ng pera yung mga congressman? Hindi. Kasi sabi nga ni Doc Lorraine Badoy, kinorek ako ni Doc Lorraine Badoy kahapon, kasi even me, alam ko ang insertion legal eh. Alam ko legal ang insertion, ang amendment, alam ko legal eh. Kasi yun ang sinasabi ng mga mambabatas, it's legal. Amendments, insertions are legal. Pero yung palang amendments and insertions na yon, hindi pala dapat ginagawa ng congressman.
ng senador. Dapat pala ang naglalagay ng amendments at ng mga insertion, pwede yung presidente. Pero hindi pwede pala yung mga mambabatas kasi nga magiging siyang pork barrel at ang mangyayari ngayon, ayan, lahat na ng proyekto nanakawin na nila, lahat na nung babalik na naman dun sa dati na may pera na namang hinahawakan yung mga congressman. Pinigilan yun nung ni Greco Bellica kaya nga nagkaroon ng Bellica law o Bellica rule na wala ng pork barrel. Ngayon, puro ganyan na naman. Puro pork barrel na naman. Pero iba nga lang yung form, insertion. Ako alam ko talaga legal yung insertion pero hindi pala legal yung insertion kasi ang Congress at ang Senate are supposed to just naggagawa ng batas hanggang doon na sila. Lumagpas sila sa paggawa ng batas Kumukuha na sila ng pera. Nagpaplano lang sila ng budget, nag-a-allocate lang sila ng mga budget pero dapat wala silang control sa implementation ng budget. Yun ang problema natin. Kumbaga sa sindikato, meron kang sindikato ng droga. Kakaroon sila ng mga nagtutulak na droga kung saan-saan. Sa ngayon, ang inuhuli nila, yung sindikato na nasa baba, yung mga nagtutulak sa kalye, sa squatters area, ito yung mga hinuli nila. Siguro pipitas sila ng isang mataas. Yun yung kwento. Pero ang sinasabi ko dito, paano kayong sindikato yung kabuuan na nangyari? Hindi naman to isang tao lang na si Alcantara. Maniwala ka kung talagang totohanin nila yung kinikwento ni Saldico, sino kumuha ng mga budget na yan, sino yung mga contractors, makikita nila kung sino yung katotohanan. Yung 100 billion na binanggit niya, na binigay ni Presidente, sino yung mga contractors nun? Doon malalaman natin. Dahil sinabi niya nagbigay siya ng 25% batay doon sa 100 billion. Di ang ibig sabihin, itong mga projects na to talaga, medyo may problema. Kasi 25% kagad ang binawas doon pa lang sa pagbibigay ni Saldi. Paano pa yung ibang mga ahensya na nabigyan? DPWH, yung back committee, nagbayad ng buwis, siyempre kikita rin yung contractor. So, sa katanungan mo, Admar, pagpapaganda ng kwento, di ba? Na kunyari may inuhuli sila, may nagsusurrender, may pinoposasan. Pero sa totoo lang, hanggang dyan na lang yung kwentong yan. Yung lalim, yung kabuuan, yung sistematikong korupsyon, hindi nila palalabasin. Dahil nga mismo, ang gobyerno sa pamumuno ng ating Pangulo, ni Speaker Martin, ang naging hepe nitong kabuang pagkuha o pagnakaw ng pondo ng gobyerno. Yun ang problema natin malaki. So sinisensationalize itong Diskaya, pagkakahuli sa Diskaya, natila mo meron ng development sa kaso, pero sa totoo lang hindi tayo dapat mananahimik kasi ang totoong may kasalanan dito, mga bossing, itong magpinsan talaga at saka yung anak. Yung anak na si Sandro, yung pinsan na si Martin, at itong hayop na presidente natin na pumirma nung GAA. Wag tayong aalis doon. Bigyan natin ng panahon itong isa pang mga sagot ni Mike Defensor sa mga katanungan kasi sila talaga yung nag-aasikaso nitong mga corruption na ito. Sila talaga yung very vocal. Ito nga mga ito nakatag na ito as destabilizers. Siya din yung unang nilapitan ni Guteza para magsabi ng mga salubin niya. At alam ko na maraming kinuwento si Guteza dito na hindi pa nilalabas ng Senado. Alam ni Mike Defensor yun. Kaya si Mike talagang all out siya. Pakinggan pa natin to. Paul Estrada at si Mark Teksay. Etong mga taong to delikado. Etong mga taong to pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, wag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral. Ayan, dahil to kay Cabral, nawala si Cabral kumbaga pwedeng maging state witness kasi siya ang least guilty. Kaya nga si Diskaya least guilty yan Kasi mas mataas si Cabral kay Diskaya. So amongst the two, Diskaya and Cabral, ang least guilty si Diskaya. Pero kino-consider din natin na least guilty itong si Cabral. Bakit? May boss siya Nandyan si Bonoan. Si Bonoan may boss. Yung boss ni Bonoan may boss. Pag tiningnan mo, tinrack mo yung mga boss na yan, sino-sino yung mga boss, patay tayo dyan. Si Marcos yan, si Bongbong yan.
Yun ang most guilty. So anyone na mas mababa sa kanya is least guilty. Si Romualdez, least guilty. Pwede kasi ang boss niya si Bongbong eh. Or si Bongbong ang least guilty, si Romualdez ang most guilty. Ganun lang yun eh. Isa lang ang most guilty. Yung pinaka-amo kung sino. Yung ngayon, kung dalawa silang amo, si Bongbong tsaka si Romualdez, puta, dalawa silang most guilty. Kulong dapat sila pareho. Oh, di ba? Matatahimik yung issue. Wala tayong makitang ebidensya. Po kayong experience sa budget making bilang po ang pondo ay nagmumula po sa House of Representatives sa ilalim po na tinatawag na power of the purse. Ano na po, Kong, ang inyo pong assessment lalo pat may namatay na dating Public Works Undersecretary? Well, alam mo, MJ, Admar, ito talagang nangyayari sa investigasyon, no? Magmula sa Blue Ribbon Committee, sa Independent Commission on Infrastructure, sa ICI, talagang questionable sa akin yan from day one. Alam mo kung bakit? Alam mo, ang ahensyang pinagtutuunan natin ng pansin sa ngayon pa lang to hindi pa natin nakikita yung iba't ibang departamento, ay yung flood control projects ng Department of Public Works and Highways. So doon po sa DPWH na puro infrastruktura, ay flood control pa lang ang tinitingnan natin. Dalawa ang tao na critical dyan sa pag-uusap dahil nagsalita na naman si Undersecretary Bernardo. Yung una, si Secretary Manny Bonoan. Pinaalis nila. Pinabayaan nila lumabas ng bansa. Hanggang sa ngayon, walang kasong na-file, hindi na-cancel ang passport. Dapat nga, hindi yan pinayagang lumabas no? Dapat immediately inayos nila na wag pabayaang lumabas yan kung ano man. Kung mapapakancel ang visa, dahil ito'y kayang gawin ng ating Department of Foreign Affairs, o di kaya yung pag-cancel ng passports sa pamamagitan ng hukom, no? O kung anumang korte. Itong dalawang to, pinabayaan nilang nawala Si Manny Bonoan ang nauna, pagkatapos itong si Secretary Cabral. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung nangyari sa kanya, pero critical na critical yung impormasyon na hawak ni Undersecretary Cabral dahil siya yung may hawak ng listahan. I'm sure alam ni Manny Bonoan yun. I'm sure nagko-coordinate sila. But yung sentro ng lahat ng usapin na to sa mga insertion ng budget, nandyan kay Undersecretary Cabral. At yan na nga sinabi niya ni Congressman Libiste noon pa, nasabi niya panghawakan lahat ng dokumento, panghawakan ng computer, kung ano bang mga gadgets na hawak, para nga malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. Pero alam mo, Admar MJ, itong usapin na to, malinaw na to sa akin sa simula pa lang. Ang palasyo, at kasama na dyan kung ano man yung nagiging ginagawang investigasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging sa listatura, may script na yan. At ang script niyan, ang sinasabi nila, si Saldico, ang mastermind, kasama dyan yung ngayon, no, na-filean na si Undersecretary Bernardo, na-filean yung sa Bulacan, yung district engineer, na-filean yung mga maliliit na tao doon sa ahensya ng DPWH. Nagkaroon na lang sila ng pag-aresto sa Mindoro. Ang aking pagkaalam sa Sorsogon din. Yun naman sa Sorsogon, para magandang sangkap ng kanilang script, nandyan din ang ilang congressmen at mga senador na isasama nila. So, hanggang dyan na lang yan. Huwag na po tayong umasa na meron pang matatapos dyan. Yan na lang ho ang magiging final script na binabanggit at makikita natin. Hindi nila pagtutuunan ang katotohanan. Hindi nila alamin sino talaga mastermind, sino nag-ayos ng pondong yan. Katulad na akin nabanggit, nandyan si Manny Bonoan, nandyan si Caparal sa DPWH. Sino pang may mga alam ng pondo? Di ba binanggit na? Sabi dati si Traigib Olaybar at saka si Adrian Bersamin ang kumuha ng pera ayon kay Yusek Bernardo. At sabi nila, yan ay nasa ilalim ng pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin at siyempre si Budget Secretary Amina Pangandaman. So, ito ba mga to pinatawag? Inalam ba talaga kung ano yung kaso? Inalam ba talaga sino ang nag-approve ng pagsumiti ng budget under the NEP, yung pagbibigay sa Kongreso? At matapos nun, ano yung mga insertion na pumasok? Sila din ang nag-approbano ng approve ng budget, di ba? Budget Secretary, Executive Secretary Bersamin, Budget Secretary Pangandaman. At pag nandiyan na yung mga budget na yan, yung pag-release ng pondo. Kasi kailangan mong i-release yung pondong yan
para magkaroon ng katotohanan na lumabas yung pondo at magawa na yung proyekto kung sino man yung kanilang pinapaboran ng kontraktor. So itong mga to hindi pa rin lumalabas. Ang tagal na lumabas ni Mark Tiksay at saka ni John Paul Estrada. Pinatawag ba ng ICI? Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Hindi rin. Di ba sila yung nagsasabi na alam nila yung pera kung saan galing? Kaya nga ito dito ako natutuwa kay Mike Defensor kasi sobrang consistent niya. Hindi siya sakay ng sakay sa mga issues na available ngayon. Kasi alam natin, lumalabas si Trillanes, lumalabas si Tulfo. Ang dami pang mga lumalabas na mga kung sino-sino nagsasalita. Ang ingay ni Falsis, ang ingay ni Hidarian, ang ingay ni Llamas, lahat sila, ang ingay nila, kanya-kanya sila ng ng kumbaga toka. Nakatoka yung media sa pagpapaingay ng Diskaya, nakatoka yung mga putang inang dilawan tae sa paglalabas kung sino yung mga kandidato nila para magalit tao kasi mantakin mo. Tayo na kandidato mo si Rizal Ontiveros tsaka si Torre. Tapos ito naman si Bongbong para alam niya para pag-usapan ulit ng mga tao, i-promote natin si Torre, gawin nating general manager. Tapos itong mga komunista naman, trabahuin natin si Inday Sara. Makikita mo talaga mga bossing na kanya-kanya sila ng diversion na isinusubo sa atin. Yung mainstream media nawawala na doon sa totoong issue. Ano yun? Marami ng mga pangalan ang lumabas, marami ng mga tao nagbigay ng testimonya. Ito mastermind, kasabwat to si ganito, si ganito, si ganyan. Pero nakita mo nakafocus lang sa Diskaya. Pati itong si Vico Soto parang baliw. Nakakulong na si Diskaya, hindi pa matuwa. Tangina, sa sobrang galit sa mga Diskaya, nakakulong na yung Diskaya. Ganyan talaga yung mga dilawan nakakulong na yung tao, hindi pa humihinto. Para si Pangulong Duterte, nakakulong na, ayaw pa nila huminto. Utangin na nitong mga salot sa lipunan talaga itong mga dilawan na ito kaya ayan, ngayon ito si Mike Defensor, ang maganda sa kanya is focus siya dun sa totoong issue. Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Sandro Marcos, Zaldico, at yung testimonya ni Gutesa, dun tayo mag-focus. Putangin na si Cabral kahit tumalon yan, tinulak, namatay or something. Patunay lang yan na lahat ng mga sangkot dito sa flood control projects na ito, sooner or later, mamamatay kayo lahat. So bago kayo mamatay, whether natural or hindi natural yung death, dapat magsalita na kayo. Why? Tayo na wag nyong hayaan na yung sikreto, yung mga taong dapat managot, kayo mamamatay, kayo nai-stress, tas yung mga taong dapat nai-stress, paparte-party sa palasyo. 'Di ba? Pabili-bili ng bahay sa New York. Kaya ngayon pa lang ilabas nyo na lahat bago pa kayo mamatay. Mamamatay kayo lahat, maniwala kayo. Lahat kayo mamamatay. Nananalangin ng lahat ng Pilipino na lahat ng kurakot sa Pilipinas mamatay. So mamamatay kayo, isa-isa kayong mamamatay sa mga kamatayan na hindi nyo inaasahan. Lahat ng pera na kinamal ninyo, ninakaw ninyo, hindi nyo yan mapapakinabangan. Kahit na gaano kagaling na doktor, buhayin nyo si Einstein. O kaya yung bumuhay kay Frankenstein, buhayin nyo, hindi kayo kayang i-extend ang mga buhay nyo. Mamamatay kayo lahat sa lalo madaling panahon. Tandaan nyo yan. Mamamatay kayo lahat, kaya habang buhay kayo sa maikling buhay na pinahihiram na lang sa inyo ng Panginoon, gawin nyo na yung tama. Ilabas nyo ng ilabas kung sino talaga yung mga amo ninyo. Itong si Mike Defensor, focused siya doon sa totoong issue, sa totoong may mga kasalanan. Yung mga nakakulong na yan, okay na yan. Si Diskaya nakakulong na, may kaso na yan, okay na yan. Focus na tayo hanggat hindi nakukulong si Bongbong, si Martin Romualdez, si Zaldico, at saka itong si Kimbo. Lahat ng mga congressman na sangkot diyan, pati si Sandro Marcos, hanggat di nakukulong ang mga yan, huwag tayong hihinto. Huwag tayong hihinto, doon lang tayo mag-focus, putragis na yan. Hanggat di nakukulong at hindi namamatay ng biglaan, yung mga yan, huwag tayong hihinto. Kailangan dire-diretso tayo. Tapos gamitin natin yung sinasabi ng batas na kapag namatay ka, ito babasahin ko sa inyo Ang sabi ng ng kaibigan ko, nasa na yun, nawala na.
Nawala na eh. Pero ang sabi ng batas, mga bossing, na kahit namatay ka na, yung mga liabilities mo, yung kaso mo, pwede nang kung corruption to, yung kaso mo, wala na yun, patay ka na eh. Pero yung lahat ng mga ninakaw mo, dahil sa corruption, lahat ng mga ari-arian mo, pag napatunayan ng komisyon or ng korte na nagnakaw ka ng ganito kalaking halaga, kukunin ng pamahalaan yung mga properties mo na kaparehas ng halaga noong ninakaw mo. Kaya itong mga congressman na ito, kala nila sarap buhay nila ngayon. Hindi, putang ina ninyo. Pagdating ng panahon, kahit mga matay kayo, yung mga iniwan yung pamilya nyo, hindi rin nila mapapakinabangan yung pera ninakaw nyo. Kaya kung ako sa inyo, ibalik nyo na yan. Tara mo, sino mo sabi ni Mike Defensor, may nagbalik na pera ng mga DPWH secretary. Congressman, may nagbalik na ba ng pera? Wala pa. Pag ganyan kasugapa yung mga yan, mamamatay kayo lahat, maniwala kayo. Unti-unti, lahat kayo mauubos. Anong proyekto? At sila din yung nagdi-deliver. Kaya nga sinasabi ko, DPWH pa lang eh. Dahil sigurado ko, MJ Admar, hindi lang DPWH ang mga hinabol lang kontrata sa loob ng gobyerno. Kaya itong script na to, sa akin tapos na yan. Hanggang dyan na lang yan. Saldico ang mastermind, ilang mga contractors, ilang congressmen, ilang senador, at saka ang masama pa, sa congressmen at senador, ang tatargetin nila dyan, yung talagang mga kalaban. Kung sino talaga yung kaaway na sa politika. At matapos noon, yung malilit na kawani ng DPWH at saka yung mga contractor. So, ito sa akin, Admiral MJ, yung aking sinasabi na itong bagay na to, meron na silang buong script kung anong mangyayari. Pero ang katotohanan naman, hindi mahinto eh. At saka hindi lang naman ngayon yan eh. Balang araw lalabas yan, ano yung katotohanan, sino talaga nag-order ng budget, saan nila kinuha yung mga perang yan, paano nila dinidistribute ang perang yan. Kaya na magsalita si Saldico, di ba? Ano ba sabi ni Saldico? Nagdi-deliver ako ng pera kay Presidente, nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez. Anong ginawa nila? Ayaw nilang kunin yung kanilang sinasabing statement. Sinasabi, umuwi ka rito. Para sa akin, delikado yan. Kasi si Gutesa nga, nagsalita. Anong ginawa? Dinetain illegally. Si Cabral, nagsalita. Yung kanina, narinig ko si Secretary Panelo, hindi man lang binigyan ng police protection. At maaring, hindi natin alam kung ano pa talaga yung naging nangyari doon sa kanyang buhay, kung ano talaga kung may krimen doon o suicide ba yun talaga. Pero, kumbaga sa... Whether suicide yan or pinatay yan, isa lang ang nagtulak kay Cabral para either mamatay siya, patayin siya, isa lang nagtulak. Ano yun? Corruption. May mga amo yan. So it's either nadulas nga siya doon, bakit siya nandoon? Ba't siya nagmumuni-muni? Sobrang stress niya na dahil sa corruption. May mga amo yan eh. Nadulas siya. Kung tinulak man siya, ganun pa din. Yung amo niya ang nagtulak sa kanya para malaglag siya doon. So whether nadulas yan o tinulak yan, may amo yan na nag-push sa kanya, nag-pressure sa kanya into that situation. So ganun yun. Ang ginawa ng pulis, hindi binigyan ng police protection. Ito, sa kabila ng sobrang delikado ng buhay niya. Doon pa lang, alam mo na eh. Diba? Doon pa lang, alam mo na eh, na talagang, ang tawag dito, tsamba-tsambahan lang eh. Regardless, alam natin na may sindikato na sa likod ng pagkamatay ni Cabral. Whether tinulak siya o nadulas siya doon, merong sindikato sa likod ni Cabral at yun yung dapat nating mahuli. Sa script, okay lang, patahimikin to mga taong to para wala nang lumabas doon sa usapan na kung ano man na lumabas sa ICI at sa Senate Bureau Committee. Opo, nabanggit po ninyo si Gutierrez Kong. Isa po iyon sa bombshell na testimonya sa Senate hearing kaugnay po sa flood control anomaly. Yung dating Public Works Undersecretary, tingnan mo yung sinapit niya. Kayo po ba ay kinakabahan sa maaaring sapitin ni Sergeant Orly Gutierrez? Kinakabahan ako para sa lahat. Ang kagandahan lang nga kay Orly, at ito yung apila ko nga sa mga humahawak sa kanya, pakawalan nyo na yung tao, nagsalita na, pinarikant na nga. Hindi kay Orly, sa'yo. Ikaw, Mike Defensor, delikado buhay mo. Dahil dito sa mga ginagawa mo, ako, delikado buhay ko dahil dito sa ginagawa natin na paglaban natin sa katiwalaan, pag-expose natin sa mga demonyo sa bayan. Delikado buhay natin. Pero ganun talaga eh. Una-unahan lang yan. Mamamatay kung mamamatay, ganun talaga.
Kung ano man ang sapitin natin dahil dito sa paglaban natin, siguro naman, pagdating natin sa langit ako pupunta. Oo. At least pagdating ko doon. Kasi sabi ko nga hindi mo naman pinaghahandaan ang buhay mo dito sa lupa. Ang pinaghahandaan mo yung buhay mo doon sa langit. Kasi lahat naman ng meron ka dito sa lupa, hindi mo naman kayang dalhin yun doon Ang importante, kasi yung buhay mo dito sa lupa matatapos yan. 70 years old, 80 years old, 90 years old. Kung umabot ka ng 100, di ka aabot ng 200. So pansamantala lang yung buhay natin dito sa mundo. O ngayon, yung buhay mo pagkatapos nito, yun yung importante. Saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Pag gumawa ka ng puros kademonyohan dito sa buhay mo sa lupa, pag namatay ka, yun na yung panghabang panahon, walang katapusan yun. Kahit 1,000,000 taon. Ano yun? Yung ininvest mo sa buhay mo dito sa lupa, yun yung aanihin mo pag namatay ka. Pag gumawa ka ng kahayupan, nandun ka mapupunta sa impyerno, eternal yun. Walang katapusan yun. Susunugin ka dun. Papasuin ka dun. Bubugbugin ka dun araw-araw sa buhay mo ng walang hanggan, walang katapusan yun. Pero kung gumawa ka ng mabuti sa buhay mo, at ikaw ay pumunta sa langit, yung mga kayamanan mo dito, yung Rolex mo, Ferrari mo, mga kondominyo mo, hindi mo yun makukuha doon. Pero kahit na mahirap ka lang dito sa Pilipinas o dito sa mundong ibabaw, mahirap ka, di ka nang abuso, di ka nang gumawa ng kasalanan, tumutulong ka sa kapwa mo, kahit hikahos ka dito, training mo yan. Pagdating mo dun sa langit, lahat ng gusto mong kainin, makakain mo dun. Lahat ng gusto mong damit, masusuot mo dun. Lahat ng gusto mong bahay, sasakyan, kahit eroplano, meron ka dun. Ginto nga ang nilalakaran mo doon Ang dingding mo dun, diamante. Ang ano mo dun, ang chandelier mo dun, lahat ng mamahaling mga bato. Oo, ikaw lahat ang may-ari nun pagdating mo dun. So dito sa mundong ibabaw, lahat ng meron ka dito, yun ang magiging, yun ang titingnan sa'yo pag namatay ka Ikaw, Boss Dada, mabait kang tao. Hindi ka kayamanan, may tsura ka. Pero mabait ka, nagbibigay ka ng pamasko. Tapos Boss Dada, medyo mabuti ang puso mo. Mapagmahal ka, hindi ka babaero. Boss Dada, dito ka sa langit, ang doorknob mo, diamante, kasi laki ng manibela. Ang doorknob ko doon, isang malaking manibela. Ganun ako magbukas ng pinturo, no? Ganun. Diamante yun, mga bossing. Pag akyat ko doon, pagka hindi mo na kailangan ng kotse. Hindi mo kailangan ng kotse dyan, boss di Pagdating mo doon, lumilipad ka. Gusto mo punta ka sa mga bundok. Gusto mo punta ka sa Japan, araw-araw, walang problema, walang pamasahe. Nakakalipad ka, hindi mo kailangan ng Ferrari. Wala naman chicks doon para makapagpapogi ka sa Ferrari. Lahat ng takoyaki libre. Lahat ng sushi, sashimi libre. Lahat ng steak na gusto mong kainin hanggang maimpatyo ka lumabas sa ilong mo pag naubo ka. Libre lahat yan. So hindi mo kailangan ng pera. Kahit gaano ka kahirap sa Pilipinas, sa mundo, pagdating mo ron, mayaman ka dun. Kaya sure ball yan. Ganun dapat ang ginagawa natin. Yung mamatay man tayo, alam natin kung saan tayo pupunta. Ready kang mamatay dahil alam mo saan pupunta. Alam mo ang hindi lang ready mamatay? Ang hindi lang ready mamatay itong mga putang inang congressman, ito si Bongbong at lahat ng mga kawatan sa Pilipinas. Bakit? Alam nila na yung sarap ng buhay na nararanasan nila dito. Alam nila, putang ina, pagdating nila sa impyerno, araw-araw, mantakin mo yung tumbong mo. Alam mo yung tumbong mo? Yung butas ng puwet mo, alam mo yun? Putang ina, yung butas ng puwet mo, pinapasukan yun ng nagbabagang bakal. Ganun ang gagawin sa iyo dun. Alam mo yun, di ba yung bakal, yung dulo ng bakal, nakalagay yun sa apoy. Pag ganun mo, makikita mo, kulay orange yun nagbabagayo. Isushoot sa tumbong mo yun. Putang ina, araw-araw paltos ang tumbong mo sa impyerno, maniwala ka. Araw-araw yun, walang katapusan yun, walang hinto yun, dare-daretso yun. Walang hanggan yun. At yung sakit nun, hindi mo nakakasanayan, 'di ba? May sakit na nasasanay ka. Ito na lang, imaginein mo, mabuhay ka
habang panahon, payag ka. Mabuhay ka ng 600 years, payag ka. Pero lagi masakit ngipin mo. Di ba? Oh, payag ka, putragis. Oh, mabuhay ka ng 150 years. Pero putsang ina, masakit yung bagang mo. Isang buong 150 years. Ganun yun. Pag nasa impyerno ka, para kang laging masakit ang ngipin mo. Ay naman, takay mo yung tumbong mo, tinutusok ng bakal na umaapoy. Ang sakit nun. O kaya kayo, magpakabait kayo, magpakulay kayo, hindi kayo nagpapakulay, mapupunta kayo sa impyerno. Oo, lahat ng di magpakulay, mapupunta sa impyerno. Putang ina, magiging kaklase ni Akop. Maniwala kayo, kaya dito sa mundo, mamamatay tayo lahat. O halimbawa, bukas, paglabas ko dyan, o may bumaril sa akin dahil sa galit sa katarantaduhan ko sa YouTube. Putang ina mo, Boss Dada, ito, sabi ni Martin Romualdez, putang ina mo, bang, patay. O putya, alam ko, pagdating ko ron, pagtingin ko, uy, si San Pedro yung makikita ko, Boss D. Hi, dito ka na. O, pasok ka na. Pagpasok ko pa lang, amoy Glade. Ang bango. Tayong San Pedro, ang bango rito. Oo, hindi na uubos yan. Anong gusto mo amoy? Amoy sogo? Gusto mo amoy Sofitel? Lahat ng amoy gusto mo. Pagpasok mo pa lang, putya, buffet na yun. Yung inaapakan mo, siomay. Kaya pag ganun mo, uy, ano tong kalsada natin? Siomay yan, Boss Dada, kagatin mo. Putya, lahat ng fried chicken na gusto mo. Yung manok doon, papunta sa'yo. Hindi yung, di ba yung manok, pag yung manok, hahabuli mo yung tatakbo palayo, hindi. Utay na dito, yung manok lalapit sa'yo, Boss D, kain na. Putya, yung pagkain lalapit sa'yo, ikaw tatanggi. O Boss D, steak, ayoko nyan. O ano gusto mo? Prutas, ito mansanas. At saka dun, hindi ka ma-high blood kahit araw-araw ka mag-crispy pata. Oh, araw-araw kang manok ang kakainin mo. Puta, hindi ka magugutom sa langit. Pero doon sa baba, putyang ina, isang biskwit daw doon, away-away kayo lahat. Mantakin mo, isang Skyflakes, putya, 1,000,000 kayo rin mga espiritu sa impyerno. Mag-aagawan kayo, putya, gutom, sakit, gutom na ako, tangina, gutom ka ron araw-araw. O kung 1,000,000 taong ka ron sa impyerno, puta, mantakin mo, araw-araw masakit ipin mo, gutom ka, lahat ng masakit mararamdaman mo. May almoranas ka, puta, may pigsa ka sa pisngi. Lahat yun, pag nandoon ka sa impyerno, maniwala ka, mararanasan mo yun. Utya yan. Pero pag nasa langit ka, katulad ko. Kaya ako, paglabas ko dyan, namatay ako, pinapatay ako ni Bongbong. Okay lang, tapos na paghihirap ko, wala na akong babayarang kuryente. Hindi na ako magbabayad ng internet, hindi na ako magugutom, hindi na ako sisingilin ng 5-6. Walang manghihingi na ng tuition fee sa akin. Tapos yung nanay ko hindi na manghihingi sa akin ng pambiling gamot. Sasabihin ng nanay ko, putya, wala na si Boss Dada. Wala na tayo pambayad kuryente. Wala na akong sakit ng ulo. Pagpunta ko ng langit, putya, sarap na dun, mantakin mo yan. Kahit hindi mauubos, hindi ka na magtitiis sa prime water, Hans dyan, hindi na bulok yung tubig, doon yung tubig mo. Pucha, ang doon, shower doon, gatas. Oo. Hindi, tsaka tinan mo, pag nasa langit ka daw, hindi daw bumabaw hininga mo kahit di ka maligo eh. Hindi ka na maliligo doon, yung hininga mo laging fresh breath. Alam mo kaya na-invento yung angel's breath? Kasi daw yung mga anghel, ang babango daw ng mga bibig niyan. Pag huminga sa'yo, Boss Dada, ang bango, ang bango, isa pa nga. Ang bango. Hindi ka na malagkit nun. Kung nasa langit ka, di ka na malagkit, di ka nga papawisan dun eh. May tagapunas ka ng pawis, putya, kung gusto mag-swimming ka sa pulbos. Lahat ng masayang pwedeng maisip mo mangyayari. Kung gusto mo, puta, punuin mo yung leeg mo ng kwintas. Hanggang sa mabali yung leeg mo. Kwintas, diamante, lahat. May kape ba dun? Oo, may kape dun. Yung kape dun, unlimited.
Ano, Hans Dia. O, tsaka yung kape doon, ICC. Na hindi pala ICC, WCC. Puputi ako, oo. Kaya nga ako ganito kaitim eh. Kasi pagpunta ko ron, mapapaputi ako doon. Tsaka hindi ka doon tataba. Mantakin mo, araw-araw kinakain mo bone marrow. Araw-araw kinakain mo doon balat ng lechon. Hindi na uubusan ng lechon baboy doon. Kahit Muslim ka, pwede kang kumain ng baboy doon. Wala nang kasalanan yun. Halal lahat ng pagkain doon. Makita mo may baboy, di ba Muslim ka? Nandoon ka. Bawal sa akin yung baboy. Hindi, pwede yan. Sa langit pwede. Hindi ka hindi ka ma-high blood. Pucha yun. Teka, nahihilo ako Kumain ng ulit yung paksiw, nahihilo ako Pero doon wala. Pag-check mo ng BP mo doon, laging normal. Walang doktor doon Lahat ng doktor doon, pucha, walang trabaho. Yung kaibigan ko ng doktor na doon, bumalik na rito sa mundo. Sabi niya, ayoko doon. Nakaka-boring, wala akong ginagamot. Ay, oo, walang gout doon. Walang gout kahit kumain ka ng mga isaw doon. Yung isaw daw doon, di nauubos yung yung baga. 'Di ba? Dito paypay ka ng paypay para magbaga. Puta doon wala. Lagi daw may baga yung ihaw-ihaw doon, kain ka ng kain, Ganun ka lang ng ganun. Di nauubos, 'di ba, yung isaw pag ganun mo. Ay, ubos na. Wala na akong pambili. Doon daw pag ganun mo, pag tingin mo, may laman na naman yung stick. Oo. Hindi na uubusan. Pucha, yung pitaka mo daw doon, pag bukas mong ganon. Ay, may pera na naman ako. Ano ba yan? Anak ng tinapay naman, di ako nauubusan ng pera dito. Hindi ka nagbabayad kuryente. Puchang ina, mag-ano ka? Ikaw daw yung magkukusa magbayad ng kuryente. Pupunta ka daw sa Meralco doon sa langit. Sabi mo, magbabayad daw ng kuryente. Tanga, walang bayad kuryente rito. Basta, magbabayad ako, paki mo. Doon sa mundo, tinataguan ko yung may disconnection notice. Puta, dito hinahanap ko yung may disconnection notice, ang dami kong pera. Oo, maghahanap ka nga ng Bombay dun Asan naman mga Bombay na yan? Puta, hindi naubos ang pera ko dito sa langit. Babayaran ko sila kahit wala akong utang. Ganun ang sarap ng buhay sa langit, di ba? Oy, psst, ikaw, liga. Liga rito. Bakit po, Boss Dada? Utangin na, may utang ba ako sa'yo? Wala. Ito, babayaran kita kahit wala akong utang. Di ba? Ganun tayo. Ganun kasarap ang buhay sa langit. Kaya huwag kayong matatakot na mamatay kayo dito sa Pilipinas. Tapos, mamatay kayo sa mundo, mawala kayo sa mundo, tapos namatay kayo dahil maganda yung ginawa mo sa buhay mo, maganda yung kausa mo. Against tayong corruption. Okay lang yan. Walang problema. Wala nagmumura doon, Boss Dada. Bawal doon bawal doon. Pag nagmura ka daw doon, di ba, sinabi mo, Hans Dia, putang ina mo. Pag gumanong ka daw ng puta, yung bibig mo, bago mo masabi yung mo, nagaano na yun, tinatahi. Biglang, di ka na makasalita. Yun lang, bawal yun. Ayan na, diretso na natin. Puro kayo kalokohan Nila, di ba? Tanungin nyo ako kung anong buhay doon. Lahat sasagutin ko. Maganda buhay doon sa langit, kala nyo Pinapirma na nila na hindi totoo yung mga sinabi niya, binidyo pa nila, para na lang sa Pasko at para na lang bilang ama tong si Sergeant Orly Gutesa, pabalikin na nila sa pamilya, nakuha na naman nila yung gusto nila. Ang wino-worry ko pa nga talaga, Admar, at saka MJ, itong dalawa, si Mark Teksay at saka itong si John Paul Estrada, delikado itong dalawang to. Dahil ito lang dalawang to, bukod kay Saldi, ang nakakaalam ng kabuuan ng budget. Pansinin niyo yung binanggit ni Director District Engineer Alcantara. Di ba sabi niya, may tumatanggap po ng pera si Mark at si Paul. So siyempre, nakalista yun sa dalawa. Ito galing kay Alcantara, ito yung budget na to. Ganon din naman si Saldi. May ledger din siya, sinasabi niya, ito yung mga pondo at dito nang galing. Paano? Pagka nawala tong dalawang to, nawala si Saldi ko. So yung sentro ng pag nagkakaperahan sa loob ng gobyerno, ito yung nakakaalam, si Saldi ko. Hindi lang DPWH yan. Nandyan ang DSWD, nandyan ang Department of Health. Siguro ako, pinakialaman din yan nila Congressman Saldico bilang siya nung chairman, kasama si Speaker Martin Romualdez, at nagdi-deliver sila ng pera dyan na umaabot kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman dun sa DPWH,
si maganda kasi kay Yusek Cabral, alam niya na yung buo eh. Nakita niya yung buo. Si Yusek Bernardo may mga ilang kausap, may ginagawa. Pero ito talaga si Undersecretary Cabral ang nakakita ng buo. At dalawa lang tao yan sa aking pananaw. Si Secretary Manny Bunoan at saka si Yusek Cabral na ngayon nga, hindi na natin alam yung impormasyon. Sana meron pa tayong makuha ebidensya, makuha pa natin yung mga dokumento at yung computer niya para talagang makita natin kung ano yung sinasabi ni Congressman Libiste tungkol dito sa mga budget allocation at kanino o sino ang nagtulak ng allocation na to. Alam mo, at a proper time, I think Congressman Libiste will come out. Dahil alam ko rin naman at may mga nakukuha ko mga bali-balita na nakuha niya rin ata yung ilan doon sa mga impormasyon yun. And so very critical talaga na maprotektahan natin yung mga ebidensyang yan. Opo, kayo rin po ba ay may agam-agam? Opo, ayos lang Check, natin. check. Ayan, ayan, okay, ayan. sige, go ahead. Bago lang si Part Okay. Kadadmar, Kong, kayo po ba may agam-agam sa maaari ring sapitin ni former Congressman Bonoan? Former Secretary Bunoan. Opo, Yes. ng Department of Public Works and Highways dahil sabi po ninyo, siya na lang ang na bukod tangi na nakakaalam sa buong picture ng flood control anomaly at insertions, Kong. Totoo yan. MJ, kasi siyempre sa katulad ng binanggit ko, no, sino-sino ba yung mga critical dyan na hindi pa nila talaga tinanong, hindi nila inimbestigahan, kumbaga putol o hindi kabuuan yung mga kinukuha ng impormasyon. Andyan si Secretary Manny Bonoan, Executive Secretary Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Cotesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Texay. Etong mga taong to, delikado. Etong mga taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, wag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Wala tayong makikitang ebidensya. Kasi makikita mo naman, di ba, Admar, MJ, nagsalita yung mga tao, bakit hindi pinapatawag si Mark at si Paul? Nung si Saldi, ilang buwan? 3 buwan ata siyang hindi pinatawag, 4 na buwan. Nung itinuro niya na si Pangulo, 7 araw, nagkaroon ng kaso, na-cancel yung passport, tapos hinahabol na nila. So kitang-kita mo talaga na ito yung kabuuan ng script na ginagawa nila, na meron talaga silang, kumbaga, pagtatapos doon sa nais nila na mabunyag na issue. Si Diskaya, nagbanggit ng mga congressmen, may narinig ka na ba tungkol doon? May nakasuhan pa doon? No? Si Gutesa, sinabi sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez, hanggang sa ngayon walang kaso na naipataw sa kanya. Puro announcement, may kaso, ilalabas na namin ang kaso. Pero pag chinek mo, wala talagang kaso. Walang sinasabing, in fact, ang sinabi pa ng ICI kay Speaker Martin Romualdez, ay wala silang nakikita ang pagkakamali sa kanyang role o sa kanyang pamumuno bilang Speaker. Yan. Oh, di ba? Oh. Galing-galing nito ni ano eh. Galing-galing nito ni Congressman Mike Defensor eh. Oh, pero totoo yung sinasabi niya, puro pagtatakip ang gagawin ng mga yan. Ano, masaya ba kayo? Pagod ako Tagal na nitong live natin, tagal ko ng pero hindi naman tayo lang nakakaya niyan. 3 oras live panis. Maraming salamat sa inyo itong part na to i-upload ko sa YouTube. Panoorin nyo i-like nyo, i-share ninyo magkwentuhan tayo ulit. Kasi mag-alas 3 na ng hapon dito. Sayang naman. Kung di ako makakalabas dahil sa inyo. Maraming salamat sa inyo panonood. Currently 80,000 na yung ating dagdagan natin yan, magiging 100k yan. Yung ipamimigay natin para sa sa ating malulupit na Christmas party. 1 hour advance dito, Musing. It's 2:47 here, 1:47 pa lang dyan. I-upload natin to sa Facebook para mabalikan nyo. Di ba? Ang ganda-ganda nung natin, kwento natin tungkol sa langit. Alam ko yun kasi nga sinabi sa akin yun ni Musikero sa Bukid. Si Musikero sa Bukid nakarating na yun sa langit. Sabi niya sa akin, Boss D, ang sarap dun sa langit. Hindi kakit ng puno para kumuha ng mangga. Utsa yung mangga lalapit sa'yo. Gusto mo anong hiwa? Gusto mo bagoong, asin, sili?
lahat, di ba? O, kita-kits tayo. Magkikita pa kami ni Banat Bay. Iinom kami ng tsaa. Maraming salamat sa inyo ha. Mabuhay kayo. Oy, salamat sa lahat ng mga nagpakulay ngayong araw na to. Try natin to gawin every Sunday. Every Sunday, abangan nyo. Mag-live tayo para happy buhay natin. Keep safe everyone. Happy Sunday. Punta kayong simbahan, magdasal kayo ha. Huwag na kayo magbigay ng abuloy sa pare. Nanakawin lang na yan. Punta kayong simbahan, dasal kayo, Lord Jesus. Sana mamatay ng mga hayop sa Pilipinas. Lord Jesus, kung mamamatay sila, sana ngayon na, hindi na ipagpabukas yan. Mga ganun. Tapos uwi na kayo pag offering na. Umikot na yung basket, magbibigay ng pera, wag na. Huwag na kayo magbigay ng offering. Putsang inang yan, papandrugs lang yan ni Father. Mabuhay kayo ha. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits ulit sa susunod na vlog.